Walang kwenta itong ipapasambil ni Amy Marcos kasi wala na nakakulong na si Pangulong Duterte. Kaya ito, sa labas ng ICC Detention Center, inihayag ni Senator Amy Marcos ang kanyang panukalang batas na maglalayong gawing krimen ang extraordinary rendition ng mga Pilipino. Kaugnay nito ay giniit din ng senadora ang suporta sa resolusyong humihiling na isailalim na lamang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Daniela Paulete magbabalita. Isinusulong ngayon ni Senadora Amy Marcos ang isang panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang tinatawag na extraordinary rendition o ang sapilitang pagdadala sa isang Pilipino palabas ng bansa nang hindi dumadaan sa legal na proseso, gaya ng sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung may sariling proseso umano ang ICC, giit ni Marcos, labag pa rin ito sa batas ng Pilipinas. Maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SB 552. At ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaugnay nito, suportado rin ni Marcos ang resolusyon ng ilang senador na humihiling sa International Criminal Court na isailalim na lang si dating Pangulong Duterte sa house arrest sa halip na manatili sa detention facility. Anya, aminado siyang posibleng hindi pansinin ng ICC ang panukala, pero iginiit niyang dapat pa ring ipaglaban ang karapatan ng dating Pangulo. Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila, pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC, ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na muling nagpaalam ang senadora sa ICC para personal na makapasok at makausap ang dating Pangulo. Matatanda ang higit 3 buwan nang nakakulong si Duterte mula nang dalhin siya sa The Hague noong Marso 11. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Daniela Paulete, SMNI News. Ayan mga partners, ako muna, sa akin walang kwenta itong ipapasambil ni Amy Marcos kasi wala na nakakulong na si Pangulong Duterte. Ang pinakamagagawa mo na lang ngayon, Amy Marcos, tumulong ka na mapauwi si President Duterte kasi tulad lang sinabi mo, we will bring PRRD home. So, it's your time. It's your time to shine and fulfill what you have promised, no? Na pauwiin nga si Pangulong Duterte. Ang total, wala namang ibang may kasalanan or wala namang ibang may gawa niyan kundi ang kapatid mo. So itong gagawin niyang illegal or gagawin niyang krimen ng extraordinary rendition, bawal naman talaga sa Pilipinas yan. Bawal sa Pilipinas yan, mga kapatid. So hindi na kailangan. Alam naman natin, kaya nga tinawag ni BP Sara na dinukot yung kanyang tatay kasi illegal ang extraordinary rendition sa Pilipinas. So no need to. Kasi kung, halimbawa, may pasayan, mga partners, hindi naman papakinabangan ni PRRD yan Si PRRD nakakulong na ngayon. So, halimbawa, mapasa yung bill na yan, ang makikinabang dyan, yung mga future leaders na uupo, presidente, senador, vice president, silang mauupo dyan. Parang, ang nakikita ko nga dito parang sa tingin ng mga tao, si Amy Marcos ay kumakampi sa mga Duterte. Pero at the same time, she is saving their family's asses. Kasi ito kung halimbawa, may pasa itong extraordinary rendition, may sa batas. So, hindi na po pwedeng gamitin yan. So, hindi na po pwedeng halimbawa, may isang presidente dalhin sa The Hague or sa ibang bansa man. Kasi meron ng batas. So, parang nangyayari, tingin ko dito, Super Ate is saving her brother's ass. Kasi, kung halimbawa man, maging presidente si VP Sara Duterte at merong batas na nagbabawal ng extraordinary rendition,
So hindi ngayon madadala yung kapatid niya papunta sa ibang bansa. Kasi Double purpose. double purpose. Oh. Sa mata ng tao, kumakampi si Jaime Marcos sa mga Duterte. And at the same time, ilililigtas niya rin yung kapatid niya kasi alam niya na pag nanalo si VP Sara Duterte, baka gumanti, ipadala din ang kapatid niya sa ibang bansa. So now, pag pumasa, itong extraordinary rendition or Duterte bill na ito, hindi na magagawa yan ni VP Sara Duterte or sino man na susunod na magiging presidente dahil may batas na. So yun ang tingin ko dito. Ako medyo matalino to si Aimee. Matalino eh. Kaya nga nandyan pa yan eh. Sa Senado, kahit sabihin na natin wala nagagawang malaking impact sa Pilipinas, nandyan pa rin sa Senado, nandyan pa rin sa politika kasi matalino siya. So gamitan. Gagamitan sila. Even si VP Sara Duterte, tingin ko parang pinapasunod na lang din niya si Jaime Marcos. Kasi wala eh. Ang may kasalanan talaga dito na kung tutuusin si Jaime Marcos kasi siya talaga nagsabong doon sa magkapatid para maging unity team. So, the blame is on her talaga. Kaya mga partner. Aimee. Ay, naku, hindi. Totoo nga yung sinasabi ni Master. Talagang kaya pala si Vice President Sara Duterte hindi mapakali sa gilid. Sabi ni Vice President, parang sinasalba mo yung kapatid mo. Kasi pag naipasa yan, wala naman, mapapakinabangan ba ni Pangulong Duterte yan? Hindi. Nakakulong na si Pangulong Duterte. Ang makikinabang niyan, yung mga susunod. Sino ba yung mga susunod? Nandiyan si Marcos Jr., si Romualdez, si Remulla, si Fajardo, si Marbil, si Torre. O yan yung mga susunod. Si Jalus, yung talunan. Si Lolong, hindi. Sino Lolong? Yung nagpa-billboard dyan sa si Abalo, si Los. Di ba? Yan ang mga, yan ang mga makikinabang niyan. Kaya ako, tutol ako dyan sa extraordinary rendition na yan. Walang yan. Isa sa batas. Hindi, pero totoo. Maganda naman sana yan. Kaso late na. Too late. So, kapag ipinasan yan, ang may kinabang dyan, yung mga susunod. Tama. Ang pa dito, ang isa sa mga sinabi ni Jaime na hindi daw sila hindi naman daw sila papansinin ng ICC. Ba't ka pa bumunta ng Netherlands? Lapit-lapit lang naman ng kapatid mo. Di sana inuna mo yung kausapin yung kapatid mo oy, pauwiin mo na si Pangulong Duterte. Total, ikaw naman nagpadala doon, ikaw rin magpabalik. Kaya nga, diba sabi ni Vice President Sara Duterte, dahil kapatid mo ang nagpadala sa tatay ko sa Netherlands, ikaw magpauwi sa tatay ko. Tama. O di gawin mo, puntahan mo kapatid mo, i-push mo, kausapin mo yung kapatid mo na, oy, pauwi mo na si Pangulong Duterte, wala na, mahina na yung matanda, payat, gito, ganyan. Kung ano yung pag-uusapan nyo, hayinan mo ng sandamakmak na pulburon sa harap niya. Oo. Sa'yo na to. Sa'yo na to. Pauwi mo na si Pangulong Duterte. Ganun. Bayan na naman tayo. Nambubudol ka. Hindi pa nga tapos yung Hindi pa nga tapos yung hearing nyo kala Torre. Hanggang ngayon. Hanggang na. Yung about sa Comelec. Dati sabi mo, nung unang takbo mo bilang senador, tututulan mo yan. Yung PI, wala na rin. Ngayon, wala na. Nga na. So, ilang beses ba tayo magpapabudol sa mga Marcos? Kaya nga kayo lawakan nyo maigi yung yung pag-iisip natin na hindi porket kumakampi sa mga Duterte, hindi porket nagpapakita ng suporta sa mga Duterte ay kakampi na. Kadalasan, may mga tao na kunwari kakampi ang mga Duterte pero tinutuklaw sila pa ilalim. Yan ang realidad na nangyayari ngayon.